Ayun mga pre, out na naman mga pre, ano. Araw ng Sabado ngayon. Kami ay kaka-out lang. Pagka ganyan po kasi na peak season mga pre, dahil ang daming mga holidays, kaya umuulan din ng Sabado mga pre. Kaya madalas may pasok kami ng Sabado. Yung mga holidays kasi mga pre, parang yung pinaka-Sabado yung pantakip upang sa ganun mapunan yung mga order, ano. Nabalitaan nyo na po ba ang issue ngayon? Halos pa uuwiin po yung mga TFW. 4.9 million. Ang dami po no? Ang dami po uuwiin no? Sa iba't ibang dako ng Canada. Pero dito po sa amin, wala nga pong pinapauwi. Ang nangyayari no? Umuwi po sila ng voluntary. Ito mga pre, payo lang sa mga kapwa kong butcher na hindi pa nakakaalis. Dapat po pagplanuhin yung mabuti kung talagang buo ang loob nyo no. Iba po kasi yung imagination versus reality no. Iba po yung nakikita sa mga videos, iba po yung nakikita sa mga picture na napakagandang mga tanawin, na napakagandang buhay dito sa Canada. Yung po yung madalas na nakikita sa mga picture, maganda yung mga ambience, maganda yung buhay. Hindi po no, sa reality po no, dito po sa amin no. Ang realidad po rito ay trabaho ng trabaho at hindi po basta trabaho. Talagang pag sinabing trabaho, talagang bardago lang po, lalo na dito po sa industry ang kinagagalawan ko no. Physical lang po ang aming trabaho bilang isang butcher dito sa Canada. Kasi ang kinakatay po rito sa loob ng isang araw halos 10,000. Dalawang shift po yun. Gaya po namin no. Ang per shift po ay nasa 4,600 na baboy o hogs. Yun po yung ginagawa namin sa isang shift. Tapos pera pa yung mga panggabi. Papasok namin yung panggabi kasi dalawang shift nga po rito no. Ayun, tulad po na sabi ko, pagka kayo po ay nag-ibang bansa, dapat ready po kayo sa mga consequence na magaganap. Tulad ng homesick. Pagka homesick po, pagka mahina ang loob mo rito, talagang mayayari ka. Lalo na kung hindi ka po sanay sa pisikalan na trabaho. Sa language po, kahit pa paano wala na pumamagitan na English barrier kasi nga po kahit pa paano nakakaintindi naman po tayo ng English. Mas mahirap yung mga hindi English country tulad sa Europe Tsaka pangalawa, marami na pong kapwa natin Pilipino rito. Kaya ko po nabanggit ito kung nababalitaan po ninyo ay may umuwi po na for what any reason umuwi po sila. Siyempre hindi po natin masabi ang dahilan. Usa po silang umuwi. Yung iba siyempre sa nature ng trabaho mga pre talagang sabi ko nga kayo na physical ng trabaho, dapat ready ka rin na kahit pa paano walang bembangan walang bembangan na magaganap na 1 to 3 years mga pre. Dapat sa ganong senaryo dapat ready ka na ang mag-uugnay lang sa inyo ay cellphone, sa Facebook, sa Messenger. Yun lang talaga, pasamantala. Kaya kailangan matibay din po talaga ang loob mo. Dahil once na nag-abroad po kayo dito po ay patibayan ng loob. Pahabaan po ng pasensya. Dahil kung hindi ka po nasasanay na maging independent, mahirap po mabuhay. Kasi once na halimbawa po nagkakasakit ka, wala ka pong ibang maasahan dito kundi sarili mo. Halimbawa tatamaan ka ng lagnat, tatamaan ka ng sakit, wala ka pong maasahan dito kundi sarili mo. Survival ka po rito pagka nasa ibang bansa ka. Bilang mag-asawa po, dapat ready po kayo na walang physical contact. Talagang communication lang through Facebook, through Messenger. Yun po talaga, tiis.